Maalam na pagbati, Pilipinas. Ikinatuwa ng media groups at human rights workers ang final report ni United Nations Special Rapporteur Irene Khan tungkol sa lagay ng free expression sa Pilipinas. Sinuri ni Khan ang mga polisiya ng gobyerno na makakaapekto sa karapatang magpahayag ng mga Pilipino. Nirekomenda niya sa gobyerno ang kinakailangang reforma sa mga batas at polisiya na lumalabag sa karapatang ito. Una sa listahan ng rekomendasyon niya ang pag-abolish sa National Task Force to End Local Communist Armed Conflict o NTF-ELCAC. Ang NTF-ELCAC daw kasi ang nangunguna sa pangre-red tag at panggigipit sa mga taong nagpapahayag ng kanilang kritisismo sa pamahalaan, kabilang ang media. I'm concerned about the practice of red tagging, which impacts some human rights defenders, social activists, and those critical of the government. The Supreme Court decision declared that red tagging is a threat to a person's right to life, liberty, or security. The government should now act on that decision and eliminate the practice totally. Nirekomenda rin niyang mapanagot ang mga sangkot sa pagpatay sa mga journalists, ang pag-decriminalize ng libel, at pag-amyenda sa Anti-Terrorism Act at suportahan ang mga batas para sa kaligtasan ng journalists at human rights defenders. Pero ang sagot ng gobyerno, pinaninindigan daw nito ang mga polisiyang ipinatupad nito, kabilang ang pag-aresto kay Frenchie. Yung reaksyon ng gobyerno ay nagpapakita yung patuloy na pagtatakip ng gobyerno sa tunay na nangyayari sa ating bansa at pinapakita nito hindi lamang yung hypocrisy o pagiging ipokrito kundi yung pagsisinungaling sa isang international stage ng Administrasyong Marcos. Iginigiit naman ng media groups na aksyonan na ng pamahalaan ang mga rekomendasyon ng UN Special Rapporteur para masigurong natataguyod ng pamahalaan ang kalayaan sa pagpapahayag sa bansa. Nagpapasalamat kami talaga kay Ms. Irene Khan sa papalakas ng panawagan para mapalaya si Frenchie May Cumpio, si Alexander Philip Abingunya at saka si Mariel Dumequil dahil kinakatawan nila ang iba pang mga bilanggong politikal, mga nakapiit ng hindi nararapat. No, sabi nga ni Ms. Khan, mahigit 5 taon ng mga kabataang ito ang sinayang sa loob ng kulungan over cases na gawa-gawa ng Estado.